O, ito na. Magandang araw mga kumbayan. Welcome back again sa Pinoy Emperador. Impeachment ni VP Sara, junk na. Kasi may umiikot na daw na resolution para i-junk na ang impeachment trial ni VP Sara. Ano na lang itong mga unipink, itong mga pula. Ano mangyayari ito kay Dilimaw, kay St. Peter Model Franz Castro, at itong mga leftist na mga siraulo? Ano kaya mangyayari dito? Iiyak na lang ba kayo? Paano yan? Jajunk na yung ano nyo, yung minimithi nyong impeachment kay VP Sara. Ano ba naman kasi kayo, mga utak nyo? Nandyan yung presidente ng Pilipinas sa siraulong bangag, tarantado, niloloko kayo. Bilyon, trilyon na yung nawawalang pera ng Pilipinas. Ayaw nyong sampahan ng impeachment. Si VP Sara na cleared na ng kuha sa halagang $125 million pesos, cleared na ng kuha. Yun ang gusto-gusto nyong i-impeach. Magkano ang binigay sa inyo ni Tambalos-Los at saka ni Bangag? Ayan, anong gagawin nyo? Iyak na lang kayo. Ito, panoorin natin. Senator Ping, good morning! Ito po si Peter Atrica sa Balitapatan ng DZMM. Yeah, good morning, Ms. Rica, and Boss Peter, magandang umaga. At sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. It's Balik good na. to hear from you, Yes. Senator. Natutuwa kami, and so congratulations to you. Thank you. Likewise. Opo, ayan. Pati nga yung himpilan namin, pinalitan na namin para Para pagbalik niyo, sir. pagbalik niya, DCMM na ulit. Okay, Senator Ping, ang daming kumakalat ngayon na mga balita na kesyo umpisahan na ang impeachment, kesyo hindi. Kesyo, ito yung pinaka-latest. May kumakalat na daw na papel na pinapipirmahan Signature campaign ba yan? Oo, para sa mga senador. Although you're not part of the 19th Congress yet. Meron ba kayong naririnig na ganon? May kopya ako yung parang draft resolution actually. Aha. Undated, tapos wala pang pirma. Pinaikot nga yung resolution na gawing parang functionally dismiss o kaya bago magsimula ang trial, ma-dismiss na yung kaso. At ang dahilan, yung naging resulta ng debate noong June 2, actually, noong Lunes, na very pleasant pakinggan at panoorin yung debate, particularly between Senate Minority Leader Pimentel at saka Majority Leader Paul Tolentino. Okay. So, to parang i-render na yan na functionally dismissed, bakit po kasama kayo sa mga binigyan? And how do you know that this is a legitimate paper going around na para sa mga senators and incoming senators? Taga-Senate kasi nagpadala sa akin eh. At sinabi nga may iniikot na proposed resolution na para pirmahan ng mga senador para ma-debate nila sa floor in case na makakuha ng signature yung resolution. Resolution yan eh, pero kailangan pa rin itakil sa plenaryo at pagdebatehan at kailangan kumuha ng majority na boto para ma-adapt yung resolution. Yeah. Pero yon ay isang resolution lang na pwede naman sigurong questionin sa Korte Suprema. Yeah. At kung magtatagumpay yung magpe-petition, pwedeng mag-issue siguro ng mandamus o kung ano man ang tawag doon, ang Korte Suprema, para i-compel ang Senado na ituloy yung impeachment. Kasi hindi pa naman ito yung trial proper. Opo. Na kung saan unappealable at saka hindi reviewable ng anumang korte kung ano man na magiging decision ng Senado tungkol Opo. sa pagka-trial na, yung conviction or acquittal. Either way, final yon, hindi na pwedeng i-appeal. Pero dahil ito ibang usapin, at merong question ng batas o constitutional lang ang usapin, pwede sigurong, hindi ako lawyer, pero ito lang yung base sa aking pag-usap din sa mga nakakaalam, yung mga learned na mga abogado. Opo, itong hawak po namin ngayon yung hard copy nitong resolution, kung ito man po yun, ang nakalagay po ay resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution.
kung tama po naman yung aming pag-intindi dito sa mga whereas, kung halimbawa po magkaroon ng majority signatories dito sa present members of the Senate, effectively, this will doom, no? This will end the impeachment trial. Correct po ba, Senator Ping? Correct. Ipo-formalize lang yan sa plenaryo kung saan i-adapt yung resolution. At kung nakapirma yung majority na ng senador, good as carried or adopted yung resolution na yan. Po. Pero sabi ko nga kanina, hindi pwedeng sabing pinal na yan. Kasi kung merong magdudulog sa Korte Suprema at i-compel ang Senado, hindi. Mali yung inyong interpretation at kailangan na mag-conduct kayo ng trial dyan. Mag-convert kayo into an impeachment court at mag-conduct kayo ng trial. Pwede siguro mangyari yon. Hindi pinal yung resolution ng Senado. Opo, nakasulat po dito, Sir, a decision of conviction requires the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. The trial shall forthwith proceed after the articles of impeachment have been transmitted. Hindi pa po natin alam kung ilan po ba talaga yung okay dito sa kung magta-trial ba tayo o hindi. Kaya po ba alanganin pa rin at nagkaroon ng ganitong sulat na kumakalat? Yung 2/3, hindi. Mabuti pa kayo, hard copy yung hawak nyo. Ako, soft lang. Print namin sa inyo, sir. Anyway, yung trial, yun ang nagre-require ng 2/3 votes, or 16 of 24 senators. Pero kung resolution na ganyan, I think majority lamang yung kailangan kasi hindi pa naman yan na conviction na or yung acquittal na nagre-record naman ng 9 at least 9 votes, ano. Yeah. So yon, ibang usapin yan, kaya majority lang yan kasi Senate resolution yan, hindi naman yan as an impeachment court eh. Yes, okay. Nakalagay po dito sa hard copy hawak namin, Senator Ping, nakalagay dito, introduced by senators. Walang nakalagay kanino. Blanco. Oo, Correct. opo eh. Oo, so ano ba ito? Nanliligaw pa ng mga pipirma senador at tingnan natin kung sino yung mga unang pipirma. Pwede po ba to, sir, na walang pangalan kung kanino nang galing yung resolution o sino nagpapaikot? Hindi, draft lang naman yan eh, draft resolution. Hindi pa yan pwedeng i-refer o basahin sa floor dahil walang author. Okay. Kailangan meron mag-author maski isa. Bakit ko po pipirmahan to kung ako'y senador kung ito draft lang pala? Hindi. Pagka pinirmahan yan, magiging formal na yung resolution na official na yan. Okay. At yan ay pwede nang basahin sa floor para i-refer sa most probably Committee on Rules. Opo. At pag-uusapan nila yan, magkakaroon ng pandinig kung meron man at yung committee report ay i-report yan sa report out sa plenaryo sa floor para pagdebatehan ulit para i-adapt kung makakakuha. Kasi minsan majority na yung nakapirma, hindi pa rin natutuloy ang resolution, hindi pa rin na-adapt. At tatandaan ko noon yung sa Quo Warranto na inisyo ng yung dinidinig ng Korte Suprema tungkol kay dating Chief Justice Sereno, gumawa rin ng resolution. Sense of the Senate naman yon. Resolution. At majority, I think mga 14 yung nakapirma doon. Pero tatandaan ko, nagkaroon ng debate sa floor. Kaming dalawa ni Senator Kiko Pangilinan noon ang nagdebate. Madaling araw na yun kasi katatapos lang namin yung budget hearing. Hindi natuloy yung hindi na-adapt yung resolution. Although majority na yung nakapirma. I think 14 na yata nakapirma sa resolution. So maski majority nakapirma, kailangan pa rin formally i-adapt yan sa plenaryo kasi kung mayroong mag-object at magkaroon ng debate at magbago ng pananaw ng desisyon yung iba dahil doon sa resulta ng debate, hindi ma-adapt yung resolution. Parang fishing expedition po itong resolution na ito. Ano po? Kung sakasakaling maraming pumirma, kami ang nagpakalat niyan. Pag sumemplang, wala akong kinalaman diyan. Hindi po ba? Parang alam na alam eh. Parang alam niyo yung nangyayari sa Senate. parang ganoon eh. Para may point, who to point. Parang nababibrate ko lang, Senator Ping. Pero yeah, I think ang dapat siguro nangyari diyan, meron ng isang author noong resolution
at ito'y para mabasa na sa floor. Kasi Yeah. pwede namang isa lang yung author eh. Oo. Yes. Tapos, ibabasahin, first reading, tapos i-refer sa isang komite, Oo. didinggin, at kung makakalap ng enough signatures para i-report out, Oo. halimbawa, 13 yung nakapirma, no, pati mga ex officio, bilang yon. Mm-mm. So, ex officio members, meaning yung, hindi Senate President, majority leader, pro temp, minority, yung mga ganon, yung mga officers Oo. ng Senado. Opo, this Pero is, kailangan ano, ng 13 makapirma doon sa, at least doon sa committee report. Opo. No. Para pag may pumirma, sir, this only becomes a resolution na may author na. This does not Yes. cancel out the impeachment proceeding so far. Kaya nga, dapat, ang tawag talaga dyan, draft resolution. Undated, Tama. saka walang author. Pero kung may mag-author dyan na maski isa, pwede nang basahin sa floor yan. Oo. Pagkatapos, ma-refer na sa komite. Pero tuloy pa rin po yung impeachment proceeding hanggang hindi ito na pagdedesisyonan. Oh yes, definitely. Kasi wala pa namang resolution na matatawag dahil nga walang pirme, wala pang author eh. This is getting to be very confusing, Senator Ping. Ha? Sa totoo lang, Another ball, another sa ball. sa mga magpapakonfuse, talagang very confusing. Intindihin daw natin. akala namin, paasa eh. Oo. Akala namin, magsisimula na kagad nung Oo. ipinasa ng Kaya nga lower eh. house. So, dinelay. Eto, delaying tactic Tapos din sinabing ba to? June 2, dinelay na naman. Oo. Tapos magpapakalat ng resolution ngayon Oh, pero wala madidelay namang na author. naman ba? Tapos wala ring number, Senator Ping, nakalagay PS, Kasi drop res, na. number, Yes. blank. Oo, drop pa nga Oo. kasi. Draft pa lang eh. Undated, unnumbered, Opo. unauthored. Oo, this is not very encouraging to say the least. Senator Ping, maraming salamat po at and really we're happy na you will be part of the 20th Congress. Thank you. Thank you very much, Boss Peter and